Nasa Zambales na ako during these times. I think mga 4 days after ko 4 days after ko dumating na sa Zambales, then may lakad na ako. So ayan, pupunta ako ng Castillejo. Makikipagkita ako sa kaibigan ko nito, and dahil taga Castillejo siya, hindi na kayo magkikita. Dapat to sa Sanma kayo magkikita, pero may mga change of plan, so napunta kami sa Castel. So ayan, nakita na kami dyan. Then pumunta lang kami ng bayan para kumain ng street foods, dahil isa yan sa goal namin, makakain ng street foods together. Then after nun, pumunta na rin kami sa McDo, kasi isa na naman to sa nasa bucket list namin, kumain sa McDo. Actually, ang unang agenda sana namin ng araw na to, pupunta kami sa bahay ni Magsaysay, kaya doon ako bumaba. But hindi kasi namin na-check beforehand yung schedule. Lunes kasi to nung nagkita kami. Then sakto, sarado pala yung bahay ni Magsaysay ng Lunes. So, ayun, ang ending, pumunta na lang kami ng bayan to get some street foods. Then, pumunta kami ng McDo para kumain din at doon na magchismisan. So, ayun, so yung mga kasunod na clips, puro na lang chismisan namin. Matagal kasi kaming hindi nagkita, mga less than 7 months. So, ang dami talaga naming naipon na pasabog na chismis. Iba pa rin kasi yung chismisan kapag personal kumpara sa chinachat lang. So, ang dami naming chismis na hindi pa namin nasasabi sa chat, and mas prefer naming sabihin sa person. So, itong friend na kinita ko na to, isa siya sa mga closest friends ko talaga. So, every time na umabalik ako ng Zambales, I really make sure na makipag-meet up man lang sa kanya, kasi nga, hindi naman ako laging nasa Zambales. Mga once or twice a year lang ako nasa Zambales, kasi nga hindi na ako naka-base doon. So, ayan, every time nasa Zambales ako, I really make sure na makipagkita sa kanya. Tas ayan, syempre, naninira naman kami ng buhay ng ibang tao. Siguro mga 3 hours lang rin kayo magkasama nito, kasi an oras na rin ako umalis. Siguro mga alas 3 na kami nagkasama talaga. Then alas 6, nagsiuwian na rin naman kami. Kaya ayun, sinulit na lang namin yung araw na to. Then, I think after a week, nagkita ulit kami. Although, tawag dito, ayun, yung after a week na yun, mas matagal kayo magkasama nun yung pagkikita namin after a week. Kasi nga nabitin kami sa chismisan dito. Kasi kailangan na rin naming umuwi. At may mga iba pa kaming kailangan asikasuhin. Natutuwa lang ako na, although ang layo-layo ko and hindi kami physically nagkakasama or nagkikita from time to time, every time bumabalik ako, meron pa rin akong mga kaibigan na binabalikan, kasi nga sa panahon ngayon napaka-rare na lang nung wala rin talaga akong masyadong kaibigan. So I really value yung mga kaibigan na meron ako, kasi napaka mapili ko rin sa tao. Siguro may maging kaibigan ako for ilang months lang, then maya hindi na nag-aalin yung values and yung interest namin. So ang ending, nag-split rin kami as friends. But ayan, katulad ng mga kaibigan ko dyan, I'm just happy na tumagal ng years yung friendship namin, and we've been through the worst of worst. Paalis na rin kami ng mga oras na yan, but bigla naming naalala na kailangan pala namin mag-take out. So ayun, nag-take out rin muna kami para sa mga uuwian pa namin. Bitin na bitin pa nga yan, kasi nga ang dami pa rin talaga namin kailangan dapat pag-usapan. Ang dami pa namin hindi nakikwento, but kailangan na rin namin umuwi. So kinontinue na lang namin siya nung sumunod na nag-meet up kami. Ay, by the way, sabihin ko lang, tuwang-tuwa kamo ko sa buhok ko niyan, kasi most of the times yung buhok ko, hindi talaga siya ganyan kaayos. Like, ang pangit-pangit talaga ng buhok ko, and napaka-buhag-hag niya. But wala lang, natutuwa lang ako kasi napansin ko dyan ang ganda-ganda ng buhok ko.
I don't think so na dahil lang siya sa shampoo saka sa conditioner kasi matagal ko nang ginagamit yon and halos pare-pareho lang naman yung effect. Pero ang bagong ginamit ko kasi during those times like a week ago is gumamit ako ng hair mask. So I think baka dahil yon doon. So ayan, during those times inaantay na lang namin yung mga pina-take out namin para makaalis na rin kami. So ayun, after nyan bumalik lang rin kami ng bayan, then may mga binili lang kami sa bayan, tapos nag-uwian na rin kami. Bale siya, mga taga Castellaos lang rin naman siya, so malapit lang siya. Well, ako hindi rin naman ganun kalayo, but hindi rin ganun kalapit katulad kung gaano siya kalapit. Tuwang-tuwa ka mo ko sa McDo dito kasi ang laki-laki nung parking space, then tapat pa mismo siya ng highway. Ang simple-simple lang ng nangyari nung araw na to, but ang importante naman nag-enjoy rin kaming dalawa. So ayan, after nyan, umuwi lang rin kaming dalawa ng maraming daladalang cheese. So ayan, pauwi na ako nyan. Siguro yung mga biyahe ko around 30 to 45 minutes kasi rush hour na mga oras na to, like around 6 na. Buti nga nakasakay pa ako agad. Then halos punuan na rin yung bus nung nakasakay ako. Though nakaupo pa rin naman ako, but halos punuan na nga. Kaninang papunta nag-jeep ako kasi pagdating ko ng bayan, jeep yung andon. So hindi na ako nag-intay ng jeep. I mean, hindi na ako nag-intay ng bus. Nag-jeep na lang ako. Total, hindi nga naman ako nagmamadali. But nung pauwi, total may bus, edi nag-bus na lang ako para mas mabilis, lalo na rush hour nga. So kung mag-jeep ako, mas matatagalan lang din talaga ako sa biyahe. Isa pa kamo to sa mga gustong gusto ko dito every time bumabiyahe ako kasi wala lang, ang refreshing lang nung vibes, ang refreshing lang nung view kasi nga puro greeneries. Though nakatira nga rin naman ako sa probinsya, puro greeneries nga rin naman dito, but ewan, parang may iba lang sa greeneries ng Zambales compared sa greeneries dito sa lugar kung nasaan ako ngayon. So ayun, basically yun lang naman yung nangyari nung araw na yan. Then isusunod ko lang i-edit yung iba bang vlogs para hindi naman sila ganun ka-late ma-upload.